Kasama natin ngayon si Atty. Cyrus Torreña, DPA, Provincial Administrator ng Lalawigan ng Maguindanao del Sur. Magandang hapon. Again, congratulations sa isa namang nakapakagandang hakbang kung paano makamit ang tunay na kapayapaan sa buong lalawigan ng Maguindanao del Sur. Atty. Yes, good afternoon. Wala tayong mga bagong programa para sa as of now. Kasi ang lahat ng mga programa natin ay pinagpapatuloy lang natin. The program started as early as 2019 during the first term of the governor. Yung ating programa para sa mga former victims of extremism na mga livelihood activities, tuloy-tuloy lang natin yan na ginagawa hanggang sa ngayon. Although, admittedly, medyo ang hirap dahil nga biglang bumagsak ang budget ng probinsya dahil nga nahati ng probinsya. So, kalahati of the total budget is napunta na sa Del Norte. Ang naiwan is only the one half here in Del Sur. Pero despite of that challenges, patuloy tayong nagbibigay ng ating mga programa, proyekto para sa ating mga kababayan dito sa Maguindanao del Sur. So, first day ngayon ng campaign period sa local. Anong nahihanda ng Team Aguila na sa palagay ninyo isa ito, of course, sa experience po ng ating provincial governor in your behalf? Hindi ako directly involved sa campaign ng ating mahal na gobernadora dahil nga kailangang may taong bahay sa probinsya. So, ang political aspect ay nasa kanya at saka merong in charge na mga tao for the campaign. As regards sa patuloy na pagpapatakbo ng provincial government is doon ako naiiwan as provincial administrator. Yun siya ang situation sa ngayon. Pero today, despite that today is the first day of the campaign, wala siyang, ang pagkakaalam ko, walang inihanda na proclamation rally kasi nga nasa Ramadan pa tayo. So, big rallies will happen after the Ramadan. So, expectedly, we will have, or she will have big rally starting April 2, yung after na ng Ramadan. Yung mga project, of course, tapos naman ang annual investment plan last November. So, by this year, 2025, can you still continue as OIC Governor ng lalawigan ng Maguindanao del Sur, yung mga project po, despite of the COMELEC ban? Si Governor ay duly elected na Governor. So, hindi si Governor binigyan ng appointment ng Presidente as OIC or as acting kasi duly elected siya. Lahat ng mga programa proyekto ng Governor ay tuloy-tuloy. Hindi siya matitigil. Before the coming of the election ban, prepared po kami para sa lahat ng proyekto programa namin. Meaning of that, we already secured the necessary permit or exemption coming from the COMELEC in order to continue with the programs ng gobernadora. Lahat-lahat ay naka-exempt sa COMELEC. So, as well as the medical mission? As well as the medical mission, pero yun nga, ang palaging pinapalabas ng nasa kabila, ay medical mission happens because of election. But kung nakita ninyo, even before the election, since 2019, ang medical mission natin ay tuloy-tuloy. Hindi ito siya pang election period lamang. Nakikita ninyo, kayo ang mas
nakakaalam kasi kayo ang nasa field. Hindi ko na kailangan na i-explain sa inyo kung saan pumunta. Kasi I know na nasusundan ninyo kung saan pumupunta ang ating mga medical team. Attorney, kanina po ay namigay po tayo ng mga sa mga surrender rin ba yun? Ano po ba yun? Hindi yun siya ngayon lang. O as I said, lahat-lahat ng programa proyekto natin ay nangyayari noon pa. Hindi nga lang natin kinakaya na minsanan ibigyan lahat. So, paunti-unti na binibigay dahil very limited ang budget ng ating probinsya. We have a very limited budget. Nasa 2 billion lang ang pera ng province of Maguindanao del Sur for the whole year. Kasama na dyan yung pasweldo. So just imagine ang situation. Ang naka-allocate for the salaries and wages is nasa 45% of that. May disaster fund pa. And then nakikita ninyo, ang disaster palaging andyan sa Maguindanao del Sur, whole year round. So, ang hirap i-budget ng pera ng probinsya. So, do you think maybe after election, still our provincial governor, if she still be elected, makonsider ba natin na tataas na po ang NTA o whatever, just for the sake na ito naman ay nalilevel up naman as province? Yearly, merong increase. Okay. Meron namang increase ng NTA. Pero remember, meron ding increase ng mga expenses. Like the salaries and wages. Yearly, mayroong mga empleyado na tumataas dahil nga may mga step increment. At saka may national mandate na magkaroon ng mga increases. Ang problema niyan, kahit nag-declare ang national government ng salary increase para sa lahat, wala namang additional outright na pera na galing sa national government. So, kung ano yung nasisave for the time being, it's reallocated papunta naman doon sa kailangan talaga, like the salaries and wages. What do you think about your personal perception regarding the peace and order the situation here in the province of Maguindanao? Of course, marami namang peace covenant na nangyayari as of now. It's very challenging. Pero sa nasabi na ni Governor Teng Mangudadato, hindi mangyayari ang lahat ng ito kung walang third parties. Okay. And I do not want to expound on that kung sino yung tinutukoy na third party. But then, can we consider the PNP as well as the armed forces will be have the 100% protection or safety on this here in Maguindanao del Sur? Maguindanao del Sur? Trabaho nila yon. Dapat trabahoin nila ang kanilang sinumpaang sa ating saligang batas na to serve and to protect. Nasa kanila yun kung paano. So maybe message to the people of Maguindanao del Sur, soonest we will have election. Nakita na ng mga tao ng Maguindanao del Sur and even of the entire province of the one Maguindanao kung paano nagbago ang probinsya simula nang maupo ang ating mahal na gobernadora. Pero despite of that, hindi naman kami nagpapakampante. Patuloy kaming nagtatrabaho at ipinapakita kung ano pa ang pwede namin gawin para sa probinsya ng Maguindanao. So kung gugustuhin ng mga tao, patuloy na pag-angat ng probinsya, pag-improve ng probinsya, kung gusto ng mga tao na i-sustain natin ang development, they should continue believing with us. So dapat samahan nila kami sa mga plano ng ating mahal na gobernadora
para sa patuloy na pag-unlad ng probinsya ng Maguindanao. Maraming salamat.